Magandang umaga mga kabay. So meron na po ako ditong estimate ulit 39281. Ayan. Medyo bago pa po yung mukha niya mga kabay. Mukhang maingat yung may-ari. Pero matagal na po ito mga kabay. KR4503. Ayan. Finish out na nga po ito eh. Ayan. Ayan mga kabay. Ang ganda pa ng andar. Ang sira lang po nito mga kabay ay yung chock. Tingnan nyo po yung chock niya mga kabay. Wala na po yung isang ngipin. 3 po yan. Lumubog na po. Hindi lang nila makalas. Gawa nung meron pang screw to sa gitna. Ayan. So yan mga kabay. Papakita ko sa inyo paano magkalas nung chock nito mga kabay. So una mga kabay. Kung kaya pang pukpukin nyo po ng martilyo para bumaba. Para mabuksan po natin yung ngipin niya. Para bumuka yung ngipin. Pagbaba niyan, pwede na natin kalasin yung screw na nasa gitna. Ayan. Yung screw pala nito na sa gitna mga kabay ay pabaliktad po mga kabay. Yung higpit niya paluwag, yung tanggal niya pahigpit. Ayan. Yan po yun mga kabay. So gagamit ka lang nito. Ayan. Tapos hanap ka ng susi. Ayan. Para baka sakaling ikot pa natin. Ayan. Sana uubra. Tigas. So, pukpukin lang natin pababa. Ayan. Ang tigas. So mga kabay, lumambot siya oh. Ayan. Yan lang po yung sekreto niyan mga kabay para bumaba. Kasi may thread po yan. Yung bawat ngipin yan mga kabay may thread. Tumuloy-tuloy ka na para makalas ka na mga kabay. Isa yun para mabilis yung yun lang, matigas talaga siya mga kabay, ayaw bumuka yung ngipin. Ayun, bumuka na yun. So yan mga kabay, bumuka na po yung ngipin nya. So kaya na po nating dukutin yung kanyang screw na nasa gitna. Ayan po yung screw na nasa gitna mga kabay. Sana makita nyo. So ayan, hindi po makita. So susubukan na lang nating tanggalin. Ayan. Sana malambot lang. Tigas. Yun. Nakalas mga kabay. Yun, 'di ba? Oh. Oh, ha? So ito po yung screw niya mga kabay. Yan. Phillips screw siya. Pero pabaliktad po yung thread niya mga kabay. So kakalasin na po natin yung chock. So sa pagkalas ito mga kabay, bibiglain nyo lang po. Yan. Diba? Kalas siya kaagad. Yan. Pero pagpalo nyo ng isa, 2, 3, pag di makalas mga kabay, tigil nyo na. At baka mabungi yung gear. Yan. So yan, paandarin natin. So ibig sabihin, matining yung andar. So hindi po nabungi yung gear niya. So yan mga kabay, papalitan natin ng chock. Kukunin ko lang po sa baba. So ito yung chock mga kabay. Ang size pala nito mga kabay ay 3/8 by 3/8. Ayan. Sa mga chock naman mga kabay, pag sa DeWalt mga kabay, ang size niya 3/8 by 1/2. Ayan. 1/2 yung butas dito sa spindle, 3/8 yung sa pang-ipit ng bala. Ayan. Kapag
DeWalt. Pero pag Black & Decker, 3/8 by 3/8 lang lagi yun. Kahit ma 1/2 yan, 1/2 by 3/8 pa rin yung butas. Yan. Sa DeWalt lang po yung magkaiba mga kabay. So yan mga kabay, kakabit na po natin yung jack. So sa pagkakabit mga kabay, madali lang din. Ayan. Lagay nyo lang yung jack, tapos paluin nyo ng 3 beses. Tama-tama lang mga kabay ha. Ganyan lang. Ayan. Saka nyo ilagay uli yung lock screw. Ayan. So kung kanina mga kabay, ang paluwag natin pa ganyan, ngayon, paluwag yung pahigpit. Ayan o. Ayan o. Paluwag po yan. Ayan. Pero humihigpit siya mga kabay. Yan. Yan po yung higpit niya, paluwag. Pag kinalas mo, pahigpit. Ayan. So okay na mga kabay. Ayan. Testing lang natin yung hammer. Ayan, naka-reverse po yan mga kabay. Ayan yung hammer, ito yung drill. So okay na mga kabay, ang pinalitan lang natin sa 39281 na job order. Ang model niya mga kabay, KR450RE. Ang pinalitan lang mga kabay ay chuck. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, subscribe niyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay kahit di na man talaga laging umiinom. Umiinom lang po ako kapag merong okasyon o kaya merong yung nagkita-kita kami ng barkada o kaya kapatid. Yan. Yun lang po. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.